ayan mga tol, magandang araw ulit sa inyong lahat. So ngayong hapon, ito yung isi-share ko sa inyo. So ito, biglaan mga tol, kasi gawa nga ng dumating yung 220 tons na liber dito sa kampo namin. So ayan, nakikita nyo. Ang laking crane yan mga tol, kasi yan, nakikita nyo yung boom nya. Medyo may kalakihan talaga. Mas ma-identify nyo yung laki ng boom kasi gawa nga nung wala yung counterweight nya dyan. So hindi nakasakay yung counterweight. Kaya yan yung ibabahagi ko sa inyo ngayong araw mga tol. Kaya tara, huwag na nating patagalin pa. Tsaka doon nga pala sa mga bago ko makalimutan na huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Tsaka yan, papindot na rin ang notification bell natin para ma-update kayo sa mga ginagawa natin tutorial na mga kagaya nito at saka sa mga libreng kaalaman na binabahagi natin lagi dito sa inyo. So tara, huwag nating patagalin pa. Let's go! Ito kasi pagkakataon na to kasi nandito tayo sa kampo. O yan, walang counterweight kasi galing sa biyahe. So isi-share ko sa inyo mga tol kasi nandito na rin naman to. For familiarization lang. O yan, ito yung loob ng 220 tonner na liber. So yan, kung mapapansin nyo sa travel mga tol, same lang doon sa tutorial na ginawa na rin natin kung paano i-travel yung lever na crane. So dito yan, makikita nyo ganun pa rin naman yung pinaka selector ng truck side at saka yung sa crane side kapag ka nilipat natin dyan. Yung battery relay niya mga tol, yan, ito, yan pa rin, off at saka on kapag ka ganyan. So ito nilagyan ng piwas, so parang detector kapag ka aatras tayo. So yung pwesto ng maxi nandito pa rin, tapos yun, pedal sa travel, tapos preno. So ganun pa rin mga tol, wala pa rin nagbago kapag ka nandito tayo sa truck side. So lilipat tayo dun sa taas, papakita ko lang sa inyo yung about naman sa operations. Yan, nakita tayo sa taas. Dito yung hagdanan. Dali natin ito. Yan. Oh, yan yung pinaka hagdanan niya. So dito, nandito yung pinaka level. So yung pagle-level, same pa rin doon sa ginawa nating tutorial kasi gawa nga ng Likon 1 pa rin naman yung crane na to. Kaso nga lang, mas malaki na yung pinaka capacity niya. So 220 tonner yan mga tol. So kita nyo naman, kalaki ng boom na wala siyang nakakabit na counterweight. Mas lalong makita yung paglaki ng boom niya kasi wala tayong ibang nakaharang dyan sa ibabaw na counterweight. O yan, akit natin sa taas. Ayan, pasukin natin yung lungga ni Kuya Dinsing kasi si Kuya Dinsing yung operator nito eh. Yan nga pala yung kampo natin dito mga tol sa Upquick na project. Yan, si Jojo Narwas. Yan yung operator na pinalitan ko sa 100 na likunto. Kaso naon siya yung uwi niya, hindi natuloy. Kaya mainit yung ulo. Kayo ba naman pauwi ng Pinas na maudlot? O yan yung ano namin dito mga tol. Yan yung pinakakampo namin dito. Hello guys. Ayan, dito tayo sa loob. So daming alaga ni Kuya Dinsing dito. Ito, meron pa siyang grasa. Sigurado grasa to ng liber. So itong grasa na to mga tol, special yan. Yan yung pinaka grasa ng liber. Oh, may mansanas pag yun. Ito yung mga dokumento ng crane. So dito mga tol, sa computer naman, wala naman ding nagbago. So pareho lang yung mga ginawa nating settings doon about sa mga nauna nating ginawang tutorial, ganun pa rin. So walang nag-iba kapag ka sa Likon 1. So yan, mapapansin nyo, dalawa pa rin yung pinaka susi ng crane. So yan mga tol, yun na dito sa kabila, yung sa kaliwang parte na susi, dito pa rin yung susi ng
track side kapag pinaandar natin siya dito na nandito na tayo sa cabin sa crane side. So itong nasa kanan, ito yung susi para sa crane side. Yung dito naman sa LMI, walang pinag-iba mga tol. Walang nagbago, gawa nga ng, sabi ko nga, Likon 1 pa rin siya. So about sa operations, dito mga tol, yung functions ganun pa rin. So pagka pinihit natin papunta dito, swing sa kanan. Papunta dito naman, yung pihit, swing sa kaliwa. So ito busted na rin kasi gawa nga nang wala na siyang auxiliary. So sana dito auxiliary, hoist down at saka hoist up, or yung pinaka cable drum number 2. So yung function, toggle switch. So tilt up at saka tilt down pa rin. So ito swing lock at saka swing free pa rin. Ito iba-bypass natin kapag ka nag-boom up. So yan yung gamit ng LMB toggle switch na to mga tol. So dito naman sa kanang parte na joystick. So ito mga tol, for granted ko na yung pagkakataon kasi sayang nandito yung 220 kasi dadalhin din to sa loob ng planta, eh mahihirapan tayo na i-share to dun sa inyo. So kaya kung ano man yung mangyari sa tutorial natin na to mga tol, eh alam ko naman na maintindihan nyo rin. Gawa ng ipapaintindi rin naman natin sa inyo. So ito yung functions, gaya pa rin dun sa ginawa nating una dun sa 160. So ito, papatayin natin yung makina na buhay pa rin yung LMI. So kapag pinindot mo to, na buhay yung dito sa crane side, mamamatay yung makina na buhay pa rin yung pinaka LMI natin. So yan yung mangyayari sa kanya. Ito naman, ito yung gaya nga ng nasabi natin sa una, yung mga unnecessary na mga alarm. So dito rin natin papatayin. Halimbawa may mga alarm na bigla na lang tutunog. Ito, same pa rin siya doon sa 160. Kapag nasa gitna, normal na operations ng main boom natin. So yung galaw, boom up papunta sa kaliwa, boom down papunta sa kanan. Tulak, hoist down, pabira papunta sa iyo, hoist up yung pinaka hoist or cable drum number 1. Kapag dito naman papunta mga tol, yan, pipiliin natin dito, tapat siya sa boom. So ito ayan, kagaya dun sa 160, di ba? Makikita nyo pa naman, maliwanag pa yung pinaka instruction natin. So kapag papunta dito, pihit, retract. Papunta dito, yan, makikita nyo, mag-i-extend yung boom. Kapag isi-select naman natin siya dito, yan, nakita nyo, tapat siya sa pinaka jib. Yan, makikita nyo yung pinaka instruction. So pagka papunta dito, ganun pa rin. Boom down yung pinaka fly jib. Papunta naman dito sa kaliwa, yan. Kung ganyan ang pihit, mag boom up naman yung pinaka, yan. Boom up din yung pinaka fly jib natin. So ito mga tol, yun, makikita nyo sa dulo yung pinaka, yan, para pakita nyo yung pinaka hydraulic hose na yan. Yan yung pinaka hydraulic kapag gagamitin natin yung pinaka fly jib natin mga tol. So yan yung gamit ng selector din na to mga tol. So same lang siya sa 160 tonner na lever Likon 1. So yan lang yung may bahagi ko sa inyo ngayong araw mga tol. Kasi gawa nga nang nandito na rin to, so naisipan ko na i-share na lang sa inyo. So yung dito naman mga tol, functions. So ito may mga nagawa ng octopus wiring. So modification kasi gawa nga ng hindi naman gumana yung aircon. So magtiyaga talaga tayo mga tol. So di bali na, sabi nga ng iba, hindi naman aircon yung mga unit dyan. So kung aircon yung hahanapin mo, eh doon tayo sa kwarto. Pero kapag gusto nating matuto sa crane, eh wag na tayong mamili kung nagsisimula pa lang din naman tayo. Kasi hindi tayo mapupunta sa magagandang unit mga tol kung nagsisimula pa lang tayo. So maswerte yung mga nagsimula na napunta agad sila sa mga magagandang unit. So dito mga tol, as same sa tutorial natin sa mga toggle switches, so ganun pa rin. Walang nagbago dyan sa mga switches na yan. So yan, dito yung sa pag manual, so meron na tayong tutorial na nagawa dyan.
So dito sa mga wiper. Tapos ito pa rin yung sa pinaka pagka nagbaba tayo ng cylinder pagka kukuha tayo ng counterweight. Tapos ito yung pinaka mechanical niya na swing lock. So ito mga tol, yan yung pinaka emergency stop ng crane. So kung makikita nyo mga tol, so ayan, napakalaking crane talaga nito mga tol. Gawa nga ng 220 tons yung capacity ng crane. So sana mga tol, kahit sa ganitong mabilisan tutorial ay may napulot na naman uli kayong aral. So ganito lang mga tol, sabi ko nga hanggat nandito ako at may mga bagay na pwede akong i-share sa inyo, ay ibabahagi natin yan sa inyo mga tol, para kahit papano makatulong din naman sa inyo. Tsaka lalong lalo na doon talaga sa mga nagpupursige at saka gusto matuto sa crane. So ayun mga tol, napakaswerte natin ngayong araw. Gawa nga ng nandito yung pinaka 220 tons na crane na liber ng ERCC. So kaya naisipan ko talaga siya na i-share din sa inyo, kahit na sa ganito madalian, at least kahit papaano mga tol ay may, alam ko naman na may mapupulot din kayo kasi wala naman siyang pinagkaiba dun sa pinaka ginawa nating tutorial about sa 160 tons. So sana mga tol, kahit na ganito yung nagawa nating video ngayon, gawa nga ng madalian, ay may napulot pa rin kayo na aral at may natutunan pa rin kayo sa video na ibinahagi nating ito. So sabi ko nga sa mga bago, lalong lalo na dun sa nagmensahe sa akin, so yan tol, isang gabay lang yan tol para sa mga gustong matuto. Pero yung pagpupursige pa rin talaga tol, sarili pa rin talaga natin. So kung magpursige tayo, mas malayo yung mararating natin. At saka mag-focus lang talaga tayo sa mga bagay-bagay na gusto nating marating. Yan naman yung lagi kong binibilin sa inyo talaga mga tol, na mag-focus lang talaga tayo. Kasi pagka nag-focus ka, mararating mo talaga kung ano man yung gusto mo. At saka yung sabi ko pa nga sa inyo na magsulat tayo talaga mga tol ng mga bagay na mga importante. So sa mga bago nga pala, huwag nyo kalimutan mga tol na mag-subscribe. Tsaka yan, papindot na rin ang notification bell natin para ma-update kayo sa mga ganitong mga binabahagi natin dito ng mga libreng kalaman. So dito na lang muna tayo ngayon mga tol, kasi medyo hapon na rin, tsaka lalabo na rin yung pinaka video natin. So hanggang sa susunod ulit mga tol, kapag may mga biglaan ganitong tempo, ay ibabahagi pa rin natin yan sa inyo. So maraming salamat mga tol, hanggang sa susunod ulit.